mas masaya pa rin pag magkakasama kayo kasi mas feel niyo yung isa't isa. Kasi kung sa chat lang or sa mga social media lang kayo mag-uusap, hindi mo alam kung ano ba totoong nararamdaman ng isang tao or sa pamilya mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University at sa mga baguhan po sa inyo sa ating channel, welcome po tuloy po kayo sa U3 at sa mga returning subscribers na naman po natin, kayo ang pinaka-importante para sa akin, ang pinakamamahal ko na 37,000 plus na mga subscribers po ng Usap-Usap University. Maraming salamat at nandito ka na naman po uli. Sa ating pong episode ngayon, ating pong pag-uusapan ang isang napaka-importante na topic about social media, pero ang ating pong papanoorin ay ang isa pong full debate ng mga high school students na na-feature sa schoolmates debate. So ako ay excited at para po sa aking background sa pag-analisa ng debate na ito, ako po ay dati pong varsity debater ng MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay naging law school debater sa ANC, ABS-CBN News Channel. Kalaban ko po LaSalle at FEU at member ako ng public speaking organization na Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? Let's watch this video. Let's go! Good evening guys! Nandito pa rin tayo kasama ang mga schoolmates natin from Sauyo High School! At kitang-kita naman sa kanilang energy na sila ay excited na sa ating magiging talakayan ngayong gabi. Kaya naman Trisha, huwag na nating patagalin pa. Ano nga bang pag-uusapan natin ngayong gabi? Narito po. Hi schoolmates! Nakabubuti nga ba o nakasisira ng ating personal na relasyon ang social media? Iba't ibang paraan na ng pakikipagkapwa-tao ang laganap ngayon sa internet kasabay ng pag-usbong ng social media. Sa pamamagitan nito ay maaari nang makipag-ugnayan ang sino man sa kanilang pamilya, kaibigan at maging sa hindi nila kakilala. Malaki rin ang papel ng social media sa pagpapalaganap ng iba't ibang impormasyon, kaya higit itong kinagigiliwan ngayon lalo na ng mga kabataan na tinatawag nating millennials. Sa kabila nito, tila nababahala naman ng ilan dahil unti-unti na umanong nasisira ng social media ang personal na relasyon ng mga tao sa kanilang pamilya, kaibigan at iba pang mga mahal sa buhay. Nabubuwag na rin daw nito ang tunay na organisasyon sa buhay panlipunan, ang pakikisalamuhan ng personal at pagbabahagi ng oras sa kanilang pamilya. Sa tingin niyo, schoolmates, nakabubuti nga ba o nakasisira ang social media sa ating personal na relasyon? Schoolmates, nakakatulong nga ba o nakasisira sa ating personal relationships ang paggamit ng social media? Dahil ngayon marami na nga naman ang available na social media platforms gaya ng Facebook, Twitter, Instagram at marami pang iba. Pero ang tanong ngayon, schoolmates, nagagamit ba natin ito sa tamang paraan? That's right, Trisha, no? Karamihan nga sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan, ay gumagamit ng social media to connect with our friends and family. Pero sa panahon ngayon, mas lalo daw nitong napaglalayo ang bawat isa. Very timely and interesting ang topic natin, Trisha. Kaya naman, sino-sino nga ba ang mga schoolmates na makakasama natin? Ang ating unang grupo ay naniniwalang nakakabuti ang social media sa ating personal relationships. Let's all welcome Eliza, Angelica, and Shay! Noon, dito sa Pilipinas, cellphone lamang ang ginagamit at hindi social media sa pakikipagkomunikasyon sa bawat isa. Nagsimula ang social media noong 20s, pero hindi masyado ito nagamit dahil sa mahal ang mga bagay na ginagamit dito. Noong 21st century, ang millennials ang gumagamit na nito dahil nakakatulong ito para mas mapalawak pa ang personal relationship nga natin sa bawat isa. Isa ko sa naniniwala na nakakatulong ang social media sa personal relationship natin dahil isa na rito yung mga online na pagbebenta sa Facebook, Twitter, Instagram, or anuman. Hindi na kailangan bumili ng mga consumer sa labas or hindi na nila kailangan pumunta sa mga mall para bumili ng mga produkto or serbisyo ng kapwa nila. Kailangan na lang nila magstay sa bahay nila at mag-i-stay together pa sila sa families nila or sa friends nila para mas mapatatag yung personal relationship nila. Kinakabahan At ang ating naman ikalawang grupo ay naniniwalang nakasisira nga daw ng personal relationships ang paggamit ng social media. Let's all welcome Diane, Mike, and Ace! Sa kasalukuyan, 3 bilyong tao ang aktibong gumagamit ng social media sa buong mundo. At tunay nga namang ito'y nakakaapekto sa ating buhay, pag-aaral at sa ating lahat ng kabataan. Bilang isang mamamayan, dapat tayo ay maging sensitibo at may sapat na kaalaman sa mga nangyayaring issue sa ating mundong ginagalawan. Minsan, ang akala nating nakakatulong at nakakapagpabuti sa atin ay tama,
Ngunit, hindi naman lahat ng nakakatulong at nakakapagpabuti sa atin ay tama. Kadalasan, ito may kaakibat na negatibong epekto sa atin. Gaya na lang na sinabi nila kanina, na ang social media dito daw mapapadali ang pagbebenta ng kung ano-ano sa gamit ang social media. Ngunit, hindi ka naman makakasiguro dahil hindi naman lahat totoo pagdating sa social media. Hindi naman lahat dapat paniwalaan pagdating sa social media. Dahil minsan, maraming mapipeke, pwede rin ma-scam ka pagdating sa social media. Sinasabi din na ang social media ay daan para mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Pero kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Mas kilala mo siya, mas makikilala mo ang isang tao kung makakausap mo ito ng personal at makakausap mo ito in person to person. Dahil hindi mo naman kayang makilala ang isang tao in social media lamang. Okay, before that. So, mga ka-U3, alam niyo po yan sa mga baguhan. Pasensya na po. Sa mga datihan po dito sa U3, alam nila po na hinihinto. Pinapost ko po talaga yung mga video dahil minsan nakakalimutan ko yung input ko kapag hinayaan ko lang po na magpatuloy yung debate. Importante para sa akin na sabihin ito dahil I notice yung backgrounder, yung usual na ginagawa ng mga first speakers, actually ginawa doon. While hindi pa yun officially part ng debate, kung napansin niyo yung kanilang mga opening statements, I considered to be, tingnan sa akin, naging first speech na siya. Technically, dapat sa opening statement, magsasabi ka lang at ilalahad mo lang yung argumento ng inyong side. Pero ang ginawa nung negative side, ang ginawa niya is nag-rebut na siya about sa yung online selling na pwede dong maging scam, which is, it made me smile. It's quite funny. Usually kasi kinakailangan mong ilagay lang sa debate proper na, hindi pa sa opening statement. Ayan, Tresha, simula pa lang yan, pero mukhang magiging mainit na ang talakayan natin ngayong gabi. Pero, guys, hindi lang ang mga debaters natin ang pwedeng makialam sa ating usapin dahil kasama pa rin natin ang mga schoolmates natin from Sauyo High School! At syempre, huwag din natin kakalimutan ang ating mga schoolmates na nasa kanilang mga bahay. Maaari kayong makihalubilo at makisali sa ating pag-uusapan ngayong gabi through our social media page such as Facebook and Twitter at Schoolmates. Ipadala lamang ang inyong mga mensahe at komento dahil mamaya lamang ay babasahin namin ito. At sa aming pagbabalik, simula na naman ang isang mainitang diskusyon. Dito lang yan sa Schoolmates! Ang inaasahan ko, dapat kung ikaw ang first speaker, alam niyo na mga U3 fans, kinakailangan mong i-define ng mabuti. Dapat meron kang definition. Kasi ang nasa topic natin, kung nakakasira ba o nakaka-improve ba ang social media sa ating personal relationships. So ang tanong dito is, what are the things that you consider to be personal relationships? Ito ba ay para lamang sa family? Ito ba ay para sa mga kaibigan? Or in general, ito ba ay sa pakikihalubilo ng mga bagong friends or mga bagong connections? Kasi ang sabi kanina ng opening statement ng negative side, sinabi niya na dito na mas dapat daw person to person at hindi mo daw gaanong kakilala ang tao na kinakausap mo sa social media. So, it will be negated kung sasabihin ng affirmative side na ang tinutukoy ng personal relationships ay ang ating mga kapamilya lamang at mga kaibigan, yung nasa close, immediate natin na personal relationships. Pwede nilang sabihin na ganun. As to the first speaker, so far sa opening statement, hindi ko gaanong na-appreciate yung kanyang sinabi about online selling. Kasi sinasabi niya na pag nag-online sell daw, nasa bahay ka na lang so you spend more time with your family, parang ganun. So, dapat mas limitado ang parameters ng debate na ito kasi masyadong malawak ang saklaw ng social media. Sana ma-define nila at mabigay nila ng limitations yung debate na ito. Ganun pa man, ine-expect ko rin na sana ang gagawin ng affirmative side is i-mention nila importance ng social media as to participation. Katulad nga kung napansin niyo po, sa schoolmates, meron silang mga voting or poll, like sa Facebook poll. So, that is an example of how we can participate easily that we cannot do in person-to-person na communications. Welcome back, schoolmates! Kanina nga narinig na natin ang opening statements ng bawat grupo mula sa kanilang mga team leaders kung nakakabuti nga ba o nakakasama ang social media sa ating mga personal relationships. Ngayon naman, maririnig natin ang punto ng magkabilang grupo mula naman sa kanilang mga team members. So, sisimulan natin yan kay Angelica. Yes, naniniwala akong nakakabuti ang social media sa personal relationship with others. Dahil sabi nga sa Facebook, it connects us with other people. So sa Facebook, dun tayo nakakakilala ng mga taong may pareho tayong saloobin sa iba. Kung mapapansin natin, may mga pages tayong sinasalihan base sa ating interest at hilig. So sa akin,
maganda ang personal relationship din ito sa iba. Kahit na sabihin natin hindi natin kilala ang bawat isa. Sa pamamagitan siguro ng pagsasabi natin ng saloobin natin sa iba, mas makikilala nila tayo. Mas makikilala natin kung sino ba talaga tayo. Dahil hindi sa Facebook, sa Twitter, o anumang social media apps, hindi lang basta sa mukha lang bumabase. Bumabase rin ito kung anong saloobin natin bilang isang individual ng Pilipinas. Good point. Yun. Good point. So, si Angelica kanina binigay ng example ay yung isa sa pinakasikat na social media sites, ang Facebook. So, sabi na nga ito daw ay naging isang platform para i-connect ang bawat isa regardless of our differences. So, ano naman kayang masasabi dito ni Mike? Naniniwala ako at ang grupo na ang social media ay nakaka-distract dahil mas maraming estudyante ang pumipiling gumamit muna bago gawin ang kanilang mga takdang aralin. Mas maraming oras na binubuhos dito kaysa gumawa ng takdang aralin at maaaring bumaba ang kanilang grado at ikabagsak ang kanilang asignatura. Ayan, palakpakan naman natin si Mike. So, sabi ni Mike, hadlang siya sa sinabi ni Grades. Angelica dahil nga sa mga social media sites, maraming ang hadlang dito na pwedeng maging isang distractions lalo na sa pag-aaral ng mga estudyante. So, Shane, ano namang masasabi mo doon sa nasabi ni Mike? Naniniwala ko na nakakatulong ang social media para sa personal relationship natin. Dahil mas nabuboost natin yung ating confidence, lalo na sa mga mahihiyaing tao, mas napapakita o mas na-express nila yung saloobin nila o nagkakaroon sila ng freedom of expression. Hindi lang yung saloobin, pati na rin yung talento nila, hindi lang kundi sa sarili nila, pati na rin sa iba na maaari nila itong i-share sa iba. Everything is good but in moderation. Yun! No, ha? Everything is good but in moderation. So, ibig I like sabihin nun, that. Shane, hindi niya itinatanggi na merong consequences ang social media but everything is good nga daw as long as it is in moderation. So, Okay, bago yung technicalities, bago yung arguments na opinion ko, gusto ko lang sabihin na na-appreciate ko yung speaker na yung bungi, yung walang ngipin. Interesting dahil nasabi niya na sa social media, nagbuboost ito ng confidence at kumbaga, na-improve yung ating mga talents. Gusto ko dahil, kumbaga, nagmamatch sa kanya na it's not easy to appear on TV and then, yun, bungi pa nga, di ba? Most likely, tatawan na ibang tao, walang ngipin. Pero nakita ko, na-appreciate ko siya. Na-appreciate ko dahil she was honest with herself, although it could have been better, syempre, para mas maganda tingnan na nagpustiso siya. Pero ganun pa man, para sa akin, pinakita niya na I'm much more than that. And then what is more important is not how I look, but what I'm going to tell you. binigyan niya ng highlight na social media creates opportunities for us to hone our talents and capabilities. So, Ace, anong masasabi mo doon? Mas maganda po yung makilala mo yung isang tao na magkaharap kayo kaysa sa social media. Oo, mas nakakausap nyo. Pero mas maganda pa rin kung sasabihin mo siya ng harapan po. Okay, Ace. So, sinabi ni Ace kanina na mas pabor pa rin daw siya sa traditional way of communicating. Kesa nga daw mag-usap tayo through cellphone or computers, mas maganda pa rin daw yung face-to-face o doon sa personal makipag-usap. So, ayan guys, unang parte pa lamang yan ng ating talakayan. Alamin naman natin ang reaksyon at opinyon ng ating mga netizens na ihahatid sa atin ng napakaganda nating schoolmate na si Trisha. Hi, schoolmates! So, syempre, hindi lamang ang ating mga debaters ang may saloobin hinggil sa topic natin ngayon. Pero sino nga ba ang dapat natin tanungin kundi ang ating mga netizens? So, ito po ang ilan sa kanilang mga reaksyon. So, according kay Sunny Palomar, ang social media ay nakabubuti dahil nakakatulong daw ito sa pagbuo ng isang relasyon at iba pa. Nakakapagpamulat din daw ito ng kaisipan tungkol sa mga bagay-bagay katulad ng ating kasaysayan. That's great! Ito naman si Isabel Guerrero. Para sa akin, nakasisira ang social media lalo na sa mga mahal sa buhay at mga anak na napapabayaan sa paggamit ng social media. Dapat ay mas gabayan pa ang kanilang mga anak. According naman kay Tenchi Calmaceno, para sa akin, ang daming nakasisira sa social media. Ginagamit nila ang masasamang post ng social media kaya dapat maging mabuti tayo upang hindi tayo makasira sa ibang tao. Marami pa po naman ang mga komento ng ating mga netizens pero that will be for later. Maraming salamat sa ating mga netizens at patuloy lamang po kayo sumalbaybay dito sa Schoolmates para sa inyong mga komento at opinyon.
At maaari niyo pong ipahayag ang inyong opinion sa ating mga social media accounts and at Schoolmates page. Thank you so much, Tresha. At bukod dyan, Schoolmates, mamaya pipili rin tayo ng best speaker mula sa ating mga debaters na pipilian ng ating mga Schoolmates staff at ng ating mga Schoolmates dito sa Sauyo High School. Ang ating criteria for judging ay makikita nyo sa TV screen nyo ngayon. Sa aming pagbabalik, magpapatuloy ang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Anyway, punta tayo dun sa technicalities ng kasi kung napansin nyo sa opening kanina ng video, sinabi doon na maraming millennials daw ang gumagamit ng social media. Gusto ko lang po i-point out na isa sa mga pinaka-interesting na pagkakamali natin sa ating pagkakategorize ng mga millennials is akala natin yung mga bagong henerasyon ngayon, yung mga bata na henerasyon ay millennials. Gusto ko lang po i-correct na hindi po tama yan actually. Ang atin pong tinutukoy na quote-unquote millennials natin ngayon ay actually ang Gen Z, yung mga batang henerasyon. Dahil po, ang mga Gen Z po ang sinilang noong 1997 hanggang 2012. So, ang edad po nila ngayon, nasa around 11 years old, pinakamatanda, 26 years old. At kami naman na medyo oldies, from 1981 to around 1996, yan po, kung doon ka sinilang sa mga taon na yan, you're considered to be a millennial. So, technically, mga tinutukoy natin ng mga batang henerasyon ngayon, Gen Z po sila. Yung mga 27 years old ngayon, hanggang 42, yan na yung millennial. So, matatanda na. Medyo matanda na kami. So, sana po maliwanag po yan kasi marami po sa ating media ang nagkakamali sa kategory ng mga millennials at Gen Z. Ganun pa man, so far okay naman yung palitan nila. Short and sweet yung sinabi ng first speaker na kung saan siya ay nagsabi patungkol sa pagbibigay ng opinion na makakahanap ka ng mga kapareho mong interest at opinion sa mga Facebook groups. At yan, parang nag-i-enrich yan ng relationship. On the other hand, ang medyo hindi ko gustong speech doon yung pinakahuli. I think yung lalaki sa pinakahuli ng third speaker ng opposition, hindi siya naging responsive sa sinabi ng first speaker ng positive side. Kasi na-mention doon na everything should be done in moderation. Magandang soundbite yung na ginawa ng third speaker. Sana nag-respond siya na that's a blanket statement that does not really hold water in this debate kasi it applies to everything naman yung konsepto ng moderation. And that's not the topic. And the topic is whether or not something by itself is bad or good. So hindi issue yun paglilimit ba nito o hindi. Ang topic na pinag-uusapan is mismo ang social media. Is it good or bad for personal relationships? Sana naribat ng third speaker na ito yung third speaker ng affirmative side. Nagbabalik ang Schoolmates. Ayan, tutungo na tayo sa ating free flow discussion kung saan magbibigay kami ni Tresha ng ilang mga katanungan at bibigyan natin ng kalayaan ng ating mga debaters na depensahan at magbigay ng kanilang mga argumento. Pero syempre, pinapaalala lang po namin na ang programa na ito ay para dinggin kung ano nga naman ang masasabi ng mga kabataan regarding sa ating social issues. Hindi natin dinidikta kung ano ang tama at mali. Pero That's para right. simulan, go! That's right, Tresha. Maraming salamat. Kaya naman ito na ang ating unang tanong. Spending quality time pa rin bang maituturing ang pakikipag-usap at iba pang social media interactions sa ating mga kaibigan at pamilya gamit ang social media? Dito matuturing na quality time. Kasi pag sinabi kasing, kunyari, quality time or bonding, mas masaya pa rin pag magkakasama kayo kasi mas feel niyo yung isa't isa. Kasi kung sa chat lang or sa mga social media lang kayo mag-uusap, hindi mo alam kung ano ba totoong nararamdaman ng isang tao or sa pamilya mo. Mas Good point. maganda pa rin yung kausap mo siya kung meron mo siya sasabihin. At least kasi pag sinabi kasi sa social media, minsan sinasabi na doon inilalabas yung sama ng loob. Pero minsan yung ibang tao, hindi naman kayang ilabas ang sama ng loob sa social media dahil hindi nga naman, baka sabihin ng iba, hindi naman sila maintindihan kasi sa social media nga lang sila nag-uusap. So para sa akin, hindi naman tama na tawaging bonding ng gano'n kasi mas maganda pa rin pag person interaction pag mag-uusap ang isang tao. Okay, before that, so okay, medyo magiging stricto tayo na judge. So, pag sinabi mo kasing quality time, what does it mean, di ba? Quality time means the time that you spend with your family or your loved ones. So, yun yung ating konsepto ng quality time. Technically, pwedeng quality time yun. Bakit naman hindi, di ba? Kung nakikipag-usap ka sa loved ones mo, pag example, malayo ka sa magulang mo o yung mga pamilya ng OFW, so quality time pa rin naman yun ah. But the point is, may tip ako sa first speaker ng opposition side. I recommend the phrase, totoo nga na something, pero iba pa rin ang
something. So, i-apply natin yan. Pwede mong sabihin, totoo nga na ang pagchat-chat, video call ay uri ng quality time, pero iba pa rin kapag personal. Dapat mas magandang ganun yung pagka-phrase niya kasi hindi naman kasi kailangan na talagang i-disregard mo yung good points na sinabi ng kabila or argumento ng kabila. Hindi naman. Pwede ka kasing mag-concede. Pwede mong tanggapin yung parte, pero sabihin mo na mas mabuti pa rin yung sa amin. Quality time pa rin to or bonding ng pamilya or friends or ng kahit sino man sa atin dahil paano na lang yung mga nasa ibang bansa o yung mga malalayong pamilya natin or kaibigan natin. Diba through video call or Skype, pwede natin sila makontak or pwede natin sila makabanding doon. Tulad ng sinabi mo, masaya na pag magkakasama yung pamilya natin or mga kaibigan sa personal. Pero mas masaya naman, paano na lang kung magkakalayo na naman kayo, kaya pwede yung video call or Skype. Pero bago naman yung mga video call Skype na yan, mauso naman talaga dati yung cellphone true calls. Tsaka mas maganda pa rin yung maririnig mo sila tsaka makakausap. Dahil di porket malayo, hindi mo na kayang makausap. Dahil dati naman, wala namang social media. Kaya namang makipag-communicate ng tao kahit walang social media. Bukas naman ang isip natin na hindi lahat ng mamamayan ng Pilipinas ay mayaman. So, sinasabi namin na hindi magkakalapit ang ugnayan ng bawat isa. Magkakalayo ng lugar. So, sa pamamagitan ng social media, Skype, video call, dun mo makikita yung itsura ng taong kinakausap mo. Kung tawag lang, kung tawag lang, dapat siguro na sigurado tayo. So, sa social media, kung gusto nating kausapin yung pamilya natin at gusto nating makita yung ekspresyon ng mukha nila, nararapat natin sigurong gamitin yon. Hindi lahat ng tao may pera upang puntahan at personal na makausap yung mga taong mahal natin sa buhay. So, sa tulong ng social media, sa tulong ng video call or Skype, magpapaload ka lang, makikita at makakausap mo na yung taong gusto mong makausap. For our second question, debaters, ano nga ba ang dapat sisihin sa mga relasyong nasisira? Ang social media networks nga ba o ang mga taong gumagamit? Okay, before that, inaantay ko dito ang paraan ng paninirang puri, mga complaints ng mga tao sa establishments kasi ang dali lang mag-post at siraan mo yung isang restaurant kunwari. So yan ang inaasahan ko sana na ma-mention dito sa tanong na to. Ano nga ba ang dapat sisihin? Ang mga taong gumagamit ng social media ang siyang sisihin, hindi ang social media. Sapagkat ang tao pa rin naman ang siyang nagda-type or siya pa rin ang nagdidikta kung ano nga ba dapat ang ilalagay natin doon. Nasa atin, kung may disiplina tayo sa sarili natin, hindi natin magagamit ito sa masamang layunin o masamang gawain. Good job! Hindi rin tayo makakapagtaksil sa ating partner kung talagang mahal natin siya. Sa palagay ko, dapat sisihin ng social media. Kasi, for example, kunyari kayong magkakaibigan, meron yung isa sa inyo nahiwalay, tapos meron siyang kasamang bagong kaibigan, tapos pinost pa nila sa FB, like ganon. Tapos yung iba naman magsiselos, may inggit na bakit may bago na siyang kaibigan, parang kailan lang magkasama kami. Parang dahil through social media, nasisira yung pagkakaibigan, like family din, pwede din yung masira. For example, kunyari yung kuya mo, pumunta sa mall, tapos hindi ikaw yung sinama. Pag nag-post sila, parang makikita mo na ang saya-saya nila, tapos ikaw hindi ka sinama. Parang ang sakit, diba? Kasi masisira yung pagkakapatid nyo dahil sa inggit or dahil sa selos na nararamdaman nyo. Alam naman natin na ang isang tao, hindi naman sa isang tao lang pwede umikot ang buhay or yung mundo ng isang tao doon. Kasi, depende pa rin naman sa tao yun kung paano niya iti-take yung ganon. Kunyari, sinabi mo na magsiselos kapag may kasamang iba yung friends mo or yung family mo. Depende na yun sa'yo kung paano mo iti-take, kung negative ba or positive. Kung positive thinker ka, hindi ka mag-iisip na bakit ako hindi kasama ng pamilya ko or ng mga kaibigan ko. Kasi ang mundo natin napakaraming tao. Hindi lang naman ikaw ang nag-iisang tao rito para makasama or makasama ng pamilya mo or kaibigan mo or makasalamuha nila. Kasi ang mundo natin, napakaraming tao nito kaya natural lang na makipag-interact pa yung mga kaibigan natin or pamilya natin sa kapwa nila or sa iba pang tao. Guys, so total na pag-uusapan naman natin yung end users ng social media. Hindi na nga mapipigilan, di ba, ang paggamit ng social media, lalo na sa ating mga kabataan. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin para hindi ito makasira ng ating relasyon sa kapwa? First of all, disiplina sa sarili. Kung may disiplina ka sa sarili, alam mo kung paano magre-react sa mga ganyang bagay. Alam mo kung paano ka magdidesisyon.
at magiging iisipin mo kung gagawin ko ba itong bagay na to, makakasama ba to o makakabuti para sa akin. Kung ang isang tao ay na-addict na sa social media, mahirapan na siyang pigilan ito dahil nakasanayan niya nang gamitin ito at hindi niya na ito mawawala sa kanyang pang-araw-araw. Merong mga taong lugmok sa social media pero pinipilit nilang magbago. I think isang way yung disiplina sa sarili para mahubog ulit yung taong nalugmok sa social media. Pwede namang maiwasan ng addiction basta may disiplina sa sarili ka at kaya mong iset yung time management kung gantong oras lang ba dapat sa social media and then interact with other people. Napakadaling sabihin yan na dapat magkaroon tayo ng disiplina sa social media. That's really easy to say, but on the other side of the coin, how the developers of these apps really intentionally design it as it is. Tandaan po natin na napakadaling gamitin ang social media. Scroll down ka lang, they will get new information, di ba? Swipe mo lang ng ganon, click mo lang, andali na. So, the point there is, it was designed to be that way. It was designed to be addictive. Kaya, hindi madali yung disiplina na sinasabi dito sa totoo lamang po. So, kung ako sa opposition side, pwede kong i-point out yan at pwede nating sabihin, dahil ang context naman ay sa mga estudyante katulad nila, I would recommend them saying na dapat magkaroon ng regulation siguro. Like, parents should be more involved with their children's phone, especially the children are still minors. Ang daming mga hindi dapat makita sa social media na nakikita ng mga minor de edad nating mga kabataan, which is obviously hindi maganda sa kanilang mental health, hindi maganda sa kanilang development as a person. And of course, dapat magkaroon ng disiplina o turuan na magkaroon ng disiplina ang mga kabataan, ang Gen Z, patungkol sa paggamit ng social media. Sabihin na natin ganyan nga dapat ang gawin. Ang kailangan natin ng disiplina sa time management. Ngunit nga ayon sa akin na research, ayon sa Forbes, isang survey doon na ang Pilipinas ang pinakamahabang oras ng paggamit ng social media. So, kung sasabihin mo na disiplina ang kailangan, saan mo mahanap ang disiplina doon kung tayo pala ang pinakamaraming oras sa paggamit ng social media? Saan mo mahanap ang disiplina doon kung kahit tayo, di natin mapigilan na gamitan ng social media dahil sinasabi nga natin na social media is life. That's a very weak argument, Diane. Pasensya ka na, pero that's not the right way to argue. Kasi parang sinasabi mo, dahil tayo ay pinakamahaba na nakatutok sa social media, wala na tayong magagawa, wala na tayong disiplina. Hindi ko na-gets yung connection nun In fact, pwede nga mabalik sa kanya yun kasi kaya nga mas dapat nating kailangan ang disiplina. Dahil sa sinasabi nga ng Forbes na napakatagal nating nakatutok sa social media. So dapat ngayon pa lang i-enforce natin yung disiplina na kinakailangan. Tulad ng sinabi mo, kung social media is life, depende pa rin naman sa tao yan. Tulad ng sinabi ko kanina, tulad ng sinabi nila, disiplina at time management. Depende sa tao kung ibubuhos niya ba lahat ng oras niya doon sa social media. Tulad din ng sinabi mo sa survey na na-research mo, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamatagal na oras ang paggamit sa social media. Pero tayong mismo mga tao, dapat kaya nating baguhin yan or change yourself para rin sa ikabubuti natin. Kasi hindi naman to para sa kapwa natin, kundi para rin sa sarili natin. Dapat kaya nating i-manage yung paggamit natin ng social media. Kasi ang social media, tulad ng sinabi namin kanina, ito ay para makipag-interact or magkaroon ka ng komunikasyon sa kapwa mo, hindi para makasama sa'yo. Okay, so dahil nabanggit na rin naman natin yung, for example, yung mga bullying, yung mga pagkakaibigan, i-touch naman natin isa sa mga relevant issues ngayon. Sabi nga nila, para sa mga taong nakararanas ng depression at iba pang mental health illness, mas makakatulong nga ba ang paggamit ng social media? Oo. Naniniwala ko na nakakatulong yung paggamit ng social media para maiwasan yung mga ganong sakit or depression. Dahil kapag gumagamit tayo ng social media, nakakapag-interact tayo sa ibang tao at nag-share tayo ng iba't ibang thoughts na sa ganon, nafe-feel natin na parang may nagmamahal sa atin at parang andyan yung tao kahit na may problema ako, kahit na lugmok ako sa problema, andyan sila para damayan ako at andyan sila para tulungan ako na maibsan yung problemang yun. Dahil sa social media, nagkakaroon ng isang tao ng isang sleep deprivation na nagkukulang ka sa tulog o dahilan ng yung pagpupuyat ng madalas.
Sa Facebook, sa Twitter, makikita mo dun yung saloobin ng tao. Or kadalasan, ako rin naman, dun ako sa social media nagbubuhos ng aking saloobin. Sa pamamagitan nun, hindi ko nararamdaman na malungkot ako, na nag-iisa ako. Kasi may mga taong nagpaparamdam sa akin na yung problema lang yan, nasa iyo pa rin yan kung paano mo sosolusyonan. So yung social media friends natin ay siya ding tumutulong para hindi natin maramdaman na nag-iisa lang tayo. Naniniwala ako na ang social media ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Dahil una sa lahat, sabihin na natin na syempre pagbabad tayo sa cellphone, hindi nyo naman may iwasan na sumakit yung mata nyo or mas tawagin na eye strain. Syempre, pag lagi kayo nakatutok sa social media, sasakit yung likod nyo, tsaka marami pang sakit na dulot ng social media. Lalo na yung sinabi niya, lack of sleep. Syempre, hindi ka makakatulog dahil, yun nga, na-addict ka na sa social media. Sa sinabi mo naman na nakakabawas ng depression, tingnan niyo yung mga taong nabubuli. Di ba through social media, nade-depress sila. That's Lalo a good na yung point. mga That's a taong better point. makapag-comment ng kung ano-ano. Yung Correct. magko-comment ng judge, sobra sila makapag-judge sa comment. Kaya maraming taong nade-depress. Lalo na pag galing sa social media. For example, may nag-post, tas alam mo ikaw yung pinariringgan, di ba nakaka-depress? Nakaka-depress dahil maraming taong nakakita, maraming nakakaalam ng issue tungkol sa inyo. Alam naman natin na ang mundo natin ay puno ng mga judgmental na tao. Kaya hindi talaga may iwasan yung mga ganyan na may mga makukuha kang bad comments or good comments. Pero depende pa rin naman nga yan sa tao kung paano niya to iti-take. Tulad ng sinabi ko kanina, kung positive thinker ka, hindi mo na dapat isipin na hindi mo dapat i-down yung sarili mo kasi kung di na-down ka ng kapwa mo, dapat hindi mo nahayaan na mas ma-down mo pa yung sarili mo. Dapat i-up mo yung sarili mo. Cheer up or have a confidence sa sarili mo mismo. Okay, before that, that's really easy to say. Totoo yun, na depende pa rin sa tao na, kung paano niya i-take yung mga negativities sa social media. Merong iba na hindi nilang papatulan kapag sinaling inatake o sinaling naibash. Pero hindi pa rin po maaalis na tao po kasi tayo eh. Ako personally, since 2009, I've been doing content already. Nagsusulat na po ako sa blogs pa lang dati, yung mga sinusulat pa lang po sa mga mini website. So dyan po nag-umpisa ang aking social media career 2009 pa. And hanggang ngayon, naapektuhan pa rin po ako sa mga negative na comments. Of course, hindi na lahat. Kumbaga, medyo meron na tayong konting kasanayan at medyo kumapal na rin yung mukha natin sa mga bash. Pero kahit pa ngayon, naapektuhan pa rin po eh. Bakit? Kasi we are programmed na parang isang blankong papel kapag merong itim dyan o merong tuldok dyan, mas makaka-focus tayo sa dumi kumpara sa overall na positivity ng isang bagay. Dahil nga, we're programmed to look at the things that are not perfect or we're programmed to look at fault. Kaya yan po ang isa sa mga struggles po ng mga YouTubers, ng mga content creators sa totoo lamang po. And interestingly, dahil ako ay gumagawa ng mga religious debate mostly at dahil ako ay isang debater reactor, naturalmente, both ng mga pabor sa topic at saka hindi pabor sa topic, inaatake ako, both sides. Dahil kinakailangan kong maging fair at maging honest lamang sa aking mga opinion, it happens a lot. Kaya nga may mga kilala ako, mga influencers, anong ginagawa nila, hindi nila binabasa ang comment section. Tsaka, yung sa mga insecurities, kunyari sa Facebook, yung mga posts or yung profile picture na napakarami yung mga likers, yung mga heart reacts, depende pa rin naman kasi yan sa tao kung magsiselos ba siya na marami yung nakukuhang atensyon. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, kung ano yung priority mo, yung pag-social media ba o yung pag-aaral mo. Ayan, Trisha, napakaraming magandang punto ang narinig natin sa mga schoolmates natin dito sa Sauyo High School. At sa ating pagbabalik, marinig naman natin ang mga katanungan mula sa ating mga audience. Dito lang yan sa Schoolmates! Worry not, dahil ngayon naman ay maririnig naman natin ano nga ba ang mga katanungan ng ating audience schoolmates dito sa Sauyo High School! Pero syempre, pupuntahan natin sino-sino nga ba ang may mga katanungan regarding sa discussion natin kanina. So, sino nga ba dito? Sino? Sino ang may tanong? So, anong name mo, ate? I'm Catherine. Nakabase ba sa age yung hindi dapat na paggamit ng social media? Kasi pag mas bata ba, yun ba yung mga hindi pa marunong? Sila ba yung nagkakalat lang sa Facebook? Pag mas matanda ba, sila ba yung mas maalam? Kasi di ba sabi ninyo, yung tao yung dapat sisihin, hindi yung social media? Dapat hindi mo na pinapagamit ng mga bata ng social media. Kasi
mga bata ngayon parang nasasanay na, parang di sila mabubuhay kung walang social media. Pansinin niyo yung mga bata, lalo na yung nakaraang balita, na merong na-seizure na bata dahil sa kakagamit ng tablet through social media. Parang hindi na sila nag-i-interact, hindi na sila nakakapaglaro sa labas, yung kasama yung ibang mga kaibigan, kasi puro na lang sila social media. Pero pwede naman silang mag-guide ng mga parents nila. Kung mga younger pa sila or bata pa sila, pwede silang mag-guide ng parents nila sa paggamit nun. Kasi, kumbaga, ang social media nga, alam naman natin na libangan to ng bawat isa. Kapag mag-isa ka or naboboring ka, pwede mong gamitin ng social media para libangin mo ang sarili mo. At hindi mo na kailangan lumabas ng bahay or malayo sa pamilya mo. Mas magiging safe ka kung nasa bahay ka lang, or yung mga bata na sa bahay na lang naglalaro. Kasi kung yung mga tulad sa mo, yung mga naglalaro sa labas, paano kapag nadisgrasya sila? Alam naman natin na ang disgrasya ay nasa paligid lamang. Hindi may iwasan ng disgrasya, kaya mas okay na rin na nasa bahay lang or nakakasama ng pamilya nila or ng parents nila para nag-guide sila at mas safe sila. Wait lang, debaters, lilinawin lang natin kung ano yung naging question ni Catherine kanina. Ang sabi niya, nakabase daw ba sa age ang sense of responsibility sa paggamit ng social media? So, may madadagdag pa ba kayo doon? Para sa akin, mas responsible yung mga matatanda kasi alam na nila yung gagawin nila, hindi tulad nung mga kabataan ngayon. Kung ano-ano na lang yung pinopost nila, nagkakalat lang sila sa social media, tas mas magandang gumamit na lang yung matatanda dahil alam na nila yung gagawin nila at kung ano yung ipopost nila. Okay, so nasagot ba noon yung question mo, Catherine? Thank you. Okay, salamat, Catherine. Pupunta naman tayo sa ating next na magko-question. Gusto mo ba? Sino mauna? Ay, ikaw muna. Ano yung name mo? CK po. CK. Okay, CK, ano yung questions mo sa ating mga debater? So yun yung question ko is more on sa kanila dahil sila yung nagsabi kanina na yung through social media, we can express our feelings, thoughts. So yung question ko is, na sa pag-express natin ng feelings and thoughts natin, hindi ba minsan nagkakaroon ng misinterpretation or misunderstanding sa mga ibang limitadong nakakabasa lang? So para sa akin, mas mabuti yung nakakapag-express tayo ng saloobin natin through social media. Siguro kung mami-misinterpret man tayo ng iba, o kung iba man yung tingin nila sa atin dahil nga sa post na yon, why don't we take it positively? Yung mga sinasabi nilang masama or against doon, tayo yung mag-take doon bilang positive effect at wag nating hayaan na yung sinasabi nilang negative ay lamunin at sirain kung sino ba talaga tayo. Salamat, CK. You may now sit down. Next naman sa ating question, sino ba ba? Wala ba sa likod? Sige, kuya, dahil ikaw ang mag-question, what is your name? Wilson po. Wilson. Gumagamit ka ba ng social media? Yes. Madalas? Madalas. Madalas. Okay, for your question, ihatid mo sa ating mga debaters. So paano nagkakaroon ng mas mabuting pakikitungo yung pamilya kung mismong sa kapagkainan ay gumagamit pa kayo ng social media para lang makapag-check ng mga status, imbis na magkaroon kayo na ng quality time sa pamilya nyo? Nasa tao pa rin naman yan. Sa gumagamit, walang kasalanan ang social media kasi kung yung sinabi mo po na sa hapagkainan, magkakasama kayong pamilya, ikaw mismo sa sarili mo, gusto mo ba na mawalan ka ng komunikasyon or bonding sa pamilya mo or sa hapagkainan? Kasi alam naman natin ang pagkain ay isang blessing from God. So, babastusin mo ba yun? Nagagamit ka ng social media or ng cellphone habang kumakain? So, ikaw as a person, kung alam mo naman sa sarili mo na mali yun, dapat alam mo yung limitasyon mo sa paggamit ng cellphone mo or ng social media. Maraming salamat sa ating mga debaters, pero syempre hindi pa nagtatapos ang ating talakayan ngayong gabi. Sa ating pagbabalik ay mas mapag-iinit pa ang ating talakayan dito lang sa Schoolmates! Welcome back, Schoolmates! Naging maganda ang talakayan natin ngayong gabi, kaya naman congratulations sa ating mga debaters. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Ayan, guys. At sa pagkakataong ito, bibigyan naman natin ng magkabilang grupo ng pagkakataon na isara ang kanilang mga argumento. Sisimulan natin yan kay Angelica. Nakakabuti talaga ang paggamit ng social media sapagkat marami itong ambag sa atin. May masama mang dulot, ngunit nasa atin pa rin kung paano natin naharapin ito sa pamamagitan ng disiplina sa sarili at time management upang sa ganon makipag-interact at makilala pa rin natin ng mga taong nakakasalubong natin at mas mapalago pa natin ang personal relationship natin sa iba. Yun. Salamat, Angelica. Ikaw naman, Dayan.
Para sa akin, dahil sa social media, mas nawalan ako ng quality time sa aking family. Kaya ngayon, naalam ko na yung mga mali at mga dapat gawin, mas maganda kong dadalasan ng paggamit ng social media dahil nawawalan ako ng quality time lalo na sa pamilya, sa mga friends ko at sa aking mga kaibigan. Siyempre, Gab, marami tayong natutunan sa ating naging talakayan ngayong gabi. Pero ngayon naman, tatanungin natin ang isa sa ating mga audience dito sa Sauyo High School. Ano nga ba ang natutunan nila sa talakayan ngayong gabi? What is your name? Aris po. Aris. So, ano nga ba ang naging reflections mo sa mga nasabi ng debaters? So yun, napapansin naman natin na talamak na yung social media sa bansa natin. Ako, as personal, nakakabuti ito kasi may magulang ako na nasa ibang bansa, si mama. Tapos, through social media, ginagamit namin to sa way ng communication namin. Tapos, sa social media, nagkakaroon kami ng bonding. Minsan may mga memes, diba, na about sa mama tsaka sa anak. Parang doon, nagkaroon kami ng bonding kahit na malayo kami sa isa't isa. Yeah. Hindi nawala yung closeness naming dalawa. So yun, bilang wag nating hayaan na yung social media yung kumontrol sa atin. Dapat tayo yung kumontrol sa social media dahil ang lahat ay may limitasyon. Salamat sa ating naging reflector for today. Pero syempre, hindi magiging maganda ang ating naging debate ngayong gabi kung hindi dahil sa ating mga debaters. So palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Yes, Trisha, napakahirap pumili dahil sa husay ng ating mga debaters. Pero guys, affirmative sino side. sa tingin nyo ang ating best speaker for tonight? Sino? May sinasabi silang name eh. Okay guys, Trisha, kaya naman ito na. Dahil sa kanyang pinakitang husay at galing sa pakikipagdebate at mga argumento at rebuttals na talaga namang nagpabilib sa atin, ang ating best speaker O ay yung isa, dalawa eh. First and second. That's right, Angelica Zapatos. Congratulations. Okay. Congratulations, Angelica. Kitang-kita naman yung confidence kanina. May photo op ba? Ayan. Salamat, Angelica. Congratulations ulit sa ating naging best speakers at syempre sa mga naging debaters, palakpakan ninyo ulit ang inyong mga sarili. At sa ating mga schoolmates sa bahay, patuloy lamang po kayong bumoto kung saang team kayo papanig. Tumungo lamang po kayo sa aming social media sites at PTVPH and at Schoolmates. Syempre, bago tayo magtapos, gusto naming pasalamatan ang buong Sauyo High School, ang mga faculty members at lahat ng estudyanteng nakilahok sa ating naging talakayan ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Pero, syempre, ang ating mga closing topics ay hindi natatapos kung walang reflections from us. And from me, syempre, sobrang relevant ang social media sa atin lahat. Ginagamit natin yun everyday. Pero in terms of personal relationships, gusto ko lang ulit i-quote yung sinabi kanina at sinabi ni Ms. Catriona Gray. Everything is good but in moderation. Tulungan natin isa't isa to build each other's confidence and of course, tulungan natin iangat yung bawat isa. Huwag natin sirain yung isa't isa through social media. And of course, gamitin natin yung social media platforms para mas magbigay, mas magpalawak ng ideas, mas maging open tayo sa statements ng iba, at pag-isipan ng mas mabuti kung ano nga ba yung sinasabi natin sa ating kapwa. Kasi personal relationships are not meant to be convenient. Social media is just a device. We are here to make meaningful relationships with each other. Okay? Yon, thank you for that, Trisha. Nasa pool mo. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makisa dahil ang opinion mo'y mahalaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates! May pakialam ka! Alright. Okay, dyan po nagtatapos ang kanila pong maikling debate sa pagitan nga po ng affirmative at ng negative side patungkol po sa social media. Medyo bitin para sa akin dahil hindi ko na-feel yung malakas na pagtutol ng opposition. They're actually in a very good position dahil marami kang pwedeng atakihin. Ang gusto ko lang na i-mention sa mga debater na ito at sa mga nanonood po, ang kakayahan ng isang tao na maging fault finder and in connection with that, yung mag-cherry pick, sana ganun ang ginawa na lang nila. O ipag sinabi nating cherry pick, pipiliin mo lang yung mga mahihina sa argumento ng kalaban, yun ang atakihin mo. On this case, mas mahusay yung mga positive side sa pag-react sa mga sinasabi ng negative side. And I feel na masindihan ang opposition, especially yung dalawang lalaki nila na speaker, and I felt na yung burden is nandun sa female speaker nila sa negative side. So sana na-explore nila yung idea na we are a culture of screens. Kasi tingnan mo naman, meron kang phone, meron kang tablet, meron kang TV screen. So 1, 2, 3, tatlong screen yun. When I was growing up, when I was in high school and elementary like this, the only technology that we had is ang cellphone. At the best na game sa amin yung Space Impact ng Nokia 3310.
or Snake ng 5110. Wala pa kaming internet sa phone namin. So, meron talagang malaking technology gap ngayon kumpara sa aming henerasyon. At alam ko yung mga viewers po ng Usap-Usap University, mga thunders na rin po. So, alam natin yung paglago ng technology. But the point there is, dahil ganito yung kinamulatan nila na teknolohiya, ang paraan lamang ng pag-deal sa ganitong uri ng bilis ng teknolohiya is regulation at disiplina coming from the users themselves. And very interesting yung paggulo ng technology, and sana maintindihan din natin na yung kanilang generation naman ngayon na mga isinilang na meron ng internet, iba na rin yung kanilang pakikitungo, iba na rin ang kanilang paraan ng pag-express ng kanilang mga sarili. So kayo po mga ka-youth, ano po masasabi nyo sa episode na ito? Comment down below po, ilang libo po yung mga comments natin. Lahat po ng mga mensahe binabasa po namin isa-isa. Maraming salamat po. And if you like these kinds of contents, please click subscribe here. Kung ayaw mo sa video na ito, di ito yung panoorin mo, o di ito. Peace, bye-bye.